Nang si Sierra, isang gepardo, isang bihirang uri ng pusa na nagmula sa timog ng Africa, ay nagsilang ng 5 anak sa isang pagsilang lamang, isang pangyayaring hindi pa kailanman nakita. Naghanda ang buong koponan ng Metro Richmond Zoo upang ipagdiwang ang isang makasaysayang tagumpay, isang sandali ng palakpakan, yakap at pag-asa para sa kinabukasan ng nasabing uri. Ngunit sa halip na kasiyahan at palakpakan, ang maternity wing ay napuno ng mga sigaw ng pagkagulat, mabilis na mga yapak at sunod-sunod na mensahe sa radyo. Ang sumunod na mga pangyayari ay nagtulak sa zoo at sa pangunahing pusa nito sa sentro ng pandaigdigang atensyon sa loob lamang ng ilang oras. Sa gitna ng kaguluhan ay isang batang veterinaryo humaharap marahil sa pinakamahalagang sandali ng kanyang maagang karera. Ang buong team ng mga tagapag-alaga, mananaliksik at mga katulong ay nagsisiksikan sa paligid ng surveillance monitor sa observation room, ang mga matay nakatuon sa malabong live feed mula sa maternity enclosure. Ramdam ang tensyon sa hangin. Bawat isa'y napatigil sa paghinga, hindi lamang para sa kaligtasan ng binatang veterinaryo, kundi para rin sa kalagayan ng mga batang anak na lalapitan niya. Hindi ito simpleng check-up, ito'y isang kritikal at mapagpasiyang sandali. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Dahan-dahang binuksan ang gate ng enclosure at unti-unting lumapit. Bawat hakbang ay maingat at kontrolado. Hindi niya inalis ang tingin kay Sierra. Alam ng lahat na nanonood ang mga panganib. Isang inang siyeta na bagong panganak ay maaaring maging isang bagyong puno ng likas na instinto, hindi mapigilan at lubhang mapanganib. Karaniwan, ang mga inang ito ay nagiging sobrang alerto, tumutugon sa pamamagitan ng pag-ungol, paghis, o paglalantad ng mga pangil sa kahit anong senyales ng panghihimasok. Kahit isang maling kilos ay maaaring magdulot ng pag-atake. Ngunit si Sierra ay higit pa sa karaniwan. Kilala na siya sa pagiging mahirap pakisamahan. Habang buntis pa lamang siya, madalas siyang magpakita ng pagkainis at pagkamayamutin, kahit sa mga taong pamilyar sa kanya. Wala namang masisisi sa kanya, ang kanyang buhay ay puno ng hirap, nagsimula sa malupit na kagubatan ng Namibia. Iniligtas siya mula sa mga iligal na mga ngaso na pumatay sa kanyang buong pamilya. Siya lamang ang nakaligtas. Bunga ng trauman iyon, si Sierra ay hindi kailanman naging isang karaniwang hayop sa zoo. Siya ay hindi mahuhulaan, mailap at matindi ang pagiging malaya. Kakaiba sa lahat ng siyeta na nakita nila. Siya ang naging pangunahing alaga ng Siyeta Conservation Center sa Metro Richmond Zoo na ngayon ay isa sa mga nangungunang institusyon para sa pag-aaral at proteksyon ng uring ito. Sa Conservation Center, isang dedikadong team ng mga veterinaryo, biologist at eksperto sa wildlife ang masusing nagmamasid sa bawat galaw, kilos at pagbabago sa ugali ng mga siyeta. Ang layunin ay kasing laki ng pangangailangan, muling paramihin ang halos nauubos na populasyon. Sa paglipas ng mga taon, maraming espesyalista mula sa iba't ibang panig ng mundo ang tumulong sa proyekto. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kinabukasan ng buong programa ay nauwi sa isang matandang, mainitin ang ulo, ngunit natatanging babaeng siyeta, si Sierra. Hindi panig sa kanila ang oras. Si Sierra ay papalapit na sa dulo ng kanyang kakayahang magkaanak at habang lumilipas ang mga buwan, lalo itong nagiging kagipitan. Kung hindi siya magkaanak agad, maaaring mabigo ang buong proyekto. Ngunit ang pagkakaroon ng supling ay hindi lang tungkol sa biyolohiya. Ito ay usapin ng tiwala, tiyaga at tamang kapareha. Sa kasamaang palad, tila wala siyang interes sa mga iniaalok na kapareha. 6 na lalaki ang ipinakilala sa kanya sa loob ng ilang taon. Bawat isa ay lumapit na may pag-asa, gumagawa ng mating bark ng kanilang uri, isang mababang, maindayog na tunog na nagpapahiwatig ng interes at pagpapasakop.
ngunit paulit-ulit siya'y walang pakialam. Halos hindi man lang siya tumingin bago lumakad palayo. Mas pinipiling mag-isa at magronda sa kanyang teritoryo na parang isang reyna. Sinusuyod niya ang damuhang sumasaklaw sa kanyang lugar. Ang mga mata niyang kulay amber ay tumatanaw sa malayo na parang isang reyna na nakamasid sa kanyang kaharian. Si Sierra ay naging paborito ng mga mananaliksik. Napakaganda niya, ang kanyang balahibo ay ginintuang dilaw, pinapalamutian ng mga itim na batik na parabang ipininta isa-isa. Ang kanyang pangangatawan ay balingkinitan at matipuno. May mga masel na nagpapagalaw sa kanya ng parang tula. Kapag siya'y tumatakbo, siya'y nagiging isang guhit ng enerhiya, humihiwa sa hangin, mabilis na pumipihit gaya ng isang gymnast. Madalas ay napapatigil ang mga tagamasid, humahanga habang umaakyat siya sa puno o naglalaho sa damuhan na parang isang hunter ng multo. Siya ang huwaran ng isang mabangis na nilalang sa kasukdulan ng kanyang lakas. Ngunit kahit gaano siya kahusay, hindi nito nasosolusyunan ang pangunahing suliranin. Ayaw pa rin niyang magkaanak. Bagaman ang kanyang nakaraan ay tapos na, ang trauma ay nananatili sa loob niya at ang hindi nakikitang pilat na iyon nakabaon sa kanyang alaala ang siyang pinakamalaking banta sa kanyang pamana. Hindi na mga mangangaso ang kalaban niya. Ang kalaban ay ang oras, kalungkutan at biyolohiya. Hanggang sa dumating ang isang sinag ng pag-asa. Isang bagong lalaki ang dinala, si Zola, isa ring siyeta mula sa Namibia. Siya'y malakas, malusog at higit sa lahat may pamilyar na amoy. May hinala na si Zola at Sierra ay maaring nagtagpo na noon sa ligaw marahil kabilang sa parehong malawak na pamilya o kalapit na pangkat. Sinunod ng zoo ang tamang proseso, pinanood muna ng dalawa ang isa't isa mula sa magkaibang bahagi ng kulungan. May bakod at tanawin sa pagitan. Tahimik na pinanood ni Sierra si Zola mula sa malayo. Walang imik ang katawan, hindi mabasa ang mukha. Sa una, akala ng lahat ay wala ring mangyayari. Ngunit may nangyaring pagbabago, banayad ngunit malinaw. Nagliwanag ang kanyang tingin, lumapit ng kaunti si Zola at naglabas ng mahinang bark, isang maamong pagtawag sa katahimikan. Ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Hindi umatras si Sierra, hindi siya umungol. Sa halip, lumapit siya at marahang kiniskis ang ulo kay Zola, isang kilos ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya sa zoo, pinayagan niyang makalapit ang isa. At sa sandaling iyon, isang pintuan patungo sa imposible ang nabuksan. Tulad ni Sierra, si Zola ay lumaki rin sa tuyo at ligaw na kapatagan ng Namibia, isang lupain kung saan ang buhay para sa siyeta ay laging balanse sa pagitan ng pagiging mangangain at hinahabol ng kalayaan at panganib. Ayon sa grupong nagdala kay Zola sa Metro Richmond Zoo, malamang ay nagtagpo na sila ni Sierra noong kabataan pa nila. Marahil ay gumala ang kanilang mga pamilya sa parehong mga ilog o lugar na pinupuntahan ng mga hayop. Pareho rin silang edad, dahilan upang mas lumaki ang posibilidad na dati nang nagtama ang kanilang mga landas bago pa man sila madala sa pagkabihag. Ayon sa nakasanayang proseso, pinaghiwalay muna ng mga tagapag-alaga ang dalawa upang pagmasdan nila ang isa't isa mula sa ligtas na distansya. Ang unang pagkikita ay naganap sa isang malawak na damuhan kung saan mas madaling nadadala ng hangin ang mga amoy at senyales kaysa sa mga bakod. Si Sierra, na laging mapagbantay at mailap, ay nanatiling nakatayo sa mataas na damo. Ang kanyang mga matang kulay amber ay nakatuon sa bagong dating. Ang kanyang katawan ay nanigas, bawat masel ay nakapulupot na parang tagsibol, hindi tiyak kung ang estrangherong ito ay isang banta o may ibang kahulugan. Sa kabilang banda, si Zola ay kalmado at mahinahon. Kumilos siya ng dahan-dahan, may kumpiyansang kilos na hindi nangingibabaw ngunit hindi rin nagpapasakop.
Huminto siya paminsan-minsan, binibigyan si Sierra ng panahon upang pagmasdan siya ng walang pressure. Pagkaraan sa isang bigla ngunit malinaw na kilos, naglabas siya ng mababa, maindayog na bark, ang paraan ng skita upang ipahayag ang interes. Para bang sinasabi niya, wala akong masamang intensyon, narito ako at pinili kita. Ngunit kay Sierra, hindi kailanman naging ganoon kadali. Ang kanyang teritoryo ay ang kanyang kaharian. Marami na siyang pinagdaanan at iilan lang ang pinayagan niyang mapalapit. Ang isang bark, gaano man ito katapat, ay hindi sapat upang mapaniwala siya. Kailangang siya mismo ang pumili, walang makapipilit. At gayunman, may nangyaring pagbabago. Parang sa isang pelikula, ibinaba ni Sierra ang kanyang depensa. Sa halip na umiwas o umungol bilang babala, ginawa niya ang isang bagay na ikinagulat ng buong team na nanonood. Lumapit siya, dahan-dahan at may intensyon, at ikiniskis ang kanyang ulo sa matipunong katawan ni Zola. Isang malapit na kilos yon, banayad at sinadya, puno ng pagkilala at marahil ng isang alaala na matagal nang nakabaon. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa zoo, nagpakita si Sierra ng ganitong lambing sa kapwa niya Sieta. Para sa team ng mga mananaliksik, ito'y isang pambihirang tagumpay. Tahimik nilang pinanood habang unti-unting nagiging malaya ang interaksyon ng dalawa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kaba at pag-asa. Nakakita na sila ng koneksyon sa ibang hayop noon, ngunit hindi pa nila nakita si Sierra na ganoon kabukas, ganoon kahanda. Ilang araw matapos ipakilala si Zola, natupad ang kanilang maingat na pag-asa. Buntis si Sierra. Bagamat tila naging madali ang pagsasama nila, hindi ito nangyari ng biglaan. Sa likod ng lahat, may buwan-buwang paghahanda at masusing pagpaplano upang makamit ang perpektong kalagayan. Pinagdebatehan ng mga eksperto ang lahat mula sa ilaw, temperatura, sukat ng kulungan, mga amoy hanggang sa tamang oras ng pagpapakilala. Si Zola ay hindi basta-bastang lalaki. Siya ay pinili ng maingat, hindi lang dahil tugma ang kanilang lahi, kundi dahil sa kanyang ugali, kasaysayan at posibilidad na makaugnay sa masalimuot na nakaraan ni Sierra. Ito ay tagumpay, oo, ngunit isang marupok na tagumpay. Nang nagsimula na ang pag-asa, agad ding sumulpot ang mga pangamba. Maikli lamang ang kasiyahan matapos ipahayag ang pagbubuntis nang lumabas ang resulta ng unang ultrasound. Hindi lang isa o dalawa ang anak sa sinapupunan ni Sierra, may 5. 5 munting buhay na naglalaban-laban para sa espasyo sa sinapupunang minsang nasugatan sa karahasan. Habang lumalaki at bumibigat ang kanyang tiyan, unti-unting napalitan ng takot ang tuwa. Ang tiyan ni Sierra ay may bakas ng dating trauma, isang malalim na hiwa mula sa kanyang pagkabihag, mula sa dibdib pababa sa tagiliran. Bagamat matagal nang gumaling ang sugat sa labas, ang mga peklat sa loob ay hindi pa kailanman nasuri. Ang tanong ngayon, kakayanin ba ng kanyang katawan ang pagbubuntis ng 5 lumalaking kuting? Di naglaon, naging sobrang bigat ang dinadala. Pinipisil ng mga kuting ang kanyang mga laman loob, lalo na ang bituka, na hirap ng gumana. Kumikilos si Sierra ng may kirot. Nahihirapan siyang huminga. Unti-unting nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Kailangan na nilang magpasya, makialam at isugal ang buhay ng mga kuting, o hayaang mangyari ang likas na proseso at umasa na lang sa pinakamahusay. Paulit-ulit ang mga pagpupulong sa loob ng mga saradong pintuan. Nagbanggaan ang mga opinyon. Mataas ang panganib, ngunit mas mataas ang halaga. Sa ligaw, mabilis na nauubos ang mga tsieta. Sa nakalipas na siglo, bumaba ng higit sa 70% ang kanilang bilang. Ngayon, iilang libo na lang ang natitira sa magkakahiwalay na lugar. Bawat kuting na ipinapanganak sa pagkabihag ay isang pag-asang mabuhay, isang dahilan upang ipagpatuloy ang laban para sa konserbasyon. Ang pagbubuntis na ito ay inabot ng maraming taon upang makamit.
Kung masisira ito ngayon, walang kasiguruhan kung kailan muling magkakaroon ng pagkakataon. Sa huli, nagpasya sila, hindi nang walang sakit, ngunit may paninindigan. Hindi sila makikialam maliban kung talagang kinakailangan. Paulit-ulit nang napatunayan ni Sierra na siya ay isang mandirigma. Karapat-dapat siyang mabigyan ng pagkakataong subukan. Ang tanging magagawa nila ngayon ay ang manood, maghintay at maging handa anumang mangyari. Habang lumilipas ang mga linggo at lumalala ang pagbubuntis ni Sierra, lalong tumitindi ang panganib. Ang dating maingat na pag-asa ay naging tuloy-tuloy na tensyon at pagbabantay. Dahil sa paglala ng kanyang kalagayan, nagdesisyon ng veterinary team ng zoo na ilipat si Sierra sa isang mas maliit at kontroladong kulungan. Isang lugar kung saan masusubaybayan bawat sandali at mababantayan ang bawat pagbabago sa kanyang ugali. Bagamat mas makitid ang espasyo, ito'y may pinaka-advanced na teknolohiya, thermal camera, motion sensor, mikroponong aktibo sa tunog, at isang central control system na konektado sa research station. Ngunit sa kabila ng mga makabagong kagamitan, nanatili ang isang katotohanan. Walang makinang makapapalit sa mapanuring mata ng isang tagapag-alaga. At dito nagsimula ang malaking hamon dahil ayaw na ni Sierra ng presensya ng tao. Unti-unting humina ang kanyang katawan, naging mabagal ang kanyang kilos at naging pabago-bago ang kanyang gana. May mga araw na ayaw niyang kumain, nakatitig lamang sa kawalan. Sa ibang pagkakataon, bigla siyang nagiging agresibo, nagugulat ang lahat sa bilis ng kanyang pagbabago, dala ng takot at kawalan ng tiwala. Ang dating maingat at mapagbantay niyang ugali ay naging pabigla-bigla at mapanganib. Ang mga tagapag-alaga na ilang taon nang nagtayo ng kahit bahagyang tiwala sa kanya ay nagulat nang siya'y umatake. Isang nakakakilabot na insidente ang nagsilbing babala sa seryosong sitwasyon. Isang tauhan ang lumapit sa kanyang kulungan, dala ang karaniwang bahagi ng hilaw na karne. Habang papalapit, biglang sumugod si Sierra sa bakod. Nakalabas ang mga kuko, nakalitaw ang mga pangil. Sa lakas ng kanyang pagbangga sa bakal, napatras ang lalaki. Muntik nang mabitawan ang pagkain bago tuluyang tumakbo papasok sa ligtas na sasakyan ng zoo. Ito na ang pinakamalapit na pagkakataon na muntik nang umatake si Sierra sa isang tao at hindi ito binaliwala ng team. Ang pagdagsa ng stress hormones sa kanyang katawan ay hindi lamang mapanganib, maaaring ikamatay niya at ng kanyang mga anak sa sinapupunan. Mula sa sandaling iyon, idineklara si Sierra bilang isang high-risk na hayop, nangangailangan ng espesyal na protocol at limitadong pakikisalamuha. Anumang pag-asang matulungan siya ng direkta sa panganganak ay kailangang muling pag-isipan. Kailangan nilang magtiwala na kakayanin niya ang proseso ng mag-isa. Ngunit may isa pang problema. Paano nila siya matutulungan, pati na rin ang mga kuting, kung ayaw niyang papalapitin ang kahit sino? Sa dami ng taong nasa pangangalaga siya ng tao, nanatiling sirang-sira ang tiwala ni Sierra. Hindi siya lubusang nakabangon mula sa trauma ng kanyang kabataan sa Namibia. Para sa kanya, ang amoy ng goma sa bota at usok ng diesel mula sa mga sasakyan ng zoo ay nagpapaalala sa mga jeep ng mga mangangaso na sumira sa kanyang pamilya. Ang kislap ng mga kagamitan at kalansing ng mga susi ay parang rifle at tanikala sa kanyang alaala. Ang madilim na koneksyong iyon ay nanatili, tulad ng aninong sumusunod sa bawat interaksyon niya sa tao. Habang papalapit ang takdang araw ng kanyang panganganak, unti-unting lumaganap ang tahimik na takot sa buong team. Bawat oras ay parang pagtayo sa gilid ng bangin, hindi tiyak kung anong unos ang maaaring sumabog. Bilang tugon, naglunsad ang zoo ng 24 na oras na surveillance plan upang masigurong may nagbabantay sa kanya sa lahat ng sandali, kahit sa kalaliman ng gabi.
Isang umiikot na iskedyul ng mga sanay na kawani ang nagkampo sa pasilidad, nakatutok ang mga mata sa mga screen, handang kumilos sa sandaling may senyales ng panganganak. Sa mga araw bago ang kanyang inaasahang panganganak, nagtayo ng birthing den malapit mismo sa pangunahing kulungan ni Sierra. Isang payak at madilim na silid iyon, isang kahon na 18 talampakan ang haba at 6 na talampakan ang lapad. May banig na dayami at pinalakas para sa kaligtasan. Bagamat simple sa itsura, maingat itong idinisenyo upang tularan ang mga madilim at tahimik na kuweba na hinahanap ng mga sketa sa ligaw kapag nanganganak. Sa simula, naging maingat si Sierra, pinagmamasdan ng bagong espasyo na may pagdududa. Ngunit dahil nakakonekta ito sa kanyang regular na kulungan, unti-unti rin siyang naakit ng kanyang kuryosidad. At sa katahimikan ng madaling araw, bandang 4:00 ng umaga, naramdaman na ito ni Sierra. Nagsimula ang mga kontraksyon, matulis at maindayog, na kumakalat sa kanyang katawan. Ang katahimikan ng madaling oras ay nasira lamang ng marahang pagkaluskos ng dayami sa ilalim ng kanyang mga paa habang dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na kahon. Doon, malayo sa ingay at mga mata ng mundo, kusang naghanda ang kanyang katawan para sa susunod na yugto. Ngunit hindi siya kailanman nag-iisa sa kabilang panig ng monitor. Isang dosenang mata ang nagmamasid na may tahimik na pag-aabang. Sa una, naging balisa si Sierra. Paulit-ulit siyang nagpapalit ng posisyon, tumayo, umupo, yumuko at muling humilata. Lumalim ang kanyang paghinga, hindi regular ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Kahit anong gawin niya, hindi siya mapakali. Kumikilos ang kanyang katawan sa matinding pagod, bahagyang nanginginig, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mukha. Pinanatili ng kanyang likas na instinct ang kanyang katahimikan at konsentrasyon kahit pa lumalalim ang sakit at nangyari na nga ito. Sa huling pag-ire, isang maliit at basang kuting ang dumulas palabas mula sa kanyang katawan, bumagsak sa dayami na may banayad at pigil na tunog. Halos hindi ito gumalaw, sarado pa ang mga mata at ang mga galaw ay hindi sanay habang sinusubukan nitong huminga sa unang pagkakataon. Nanginig ang kanyang munting katawan sa pagsusumikap na umangkop sa bagong mundo, puno ng tunog, amoy at damdaming ngayon lamang niya nararanasan. Sa loob ng surveillance room na puno ng tahimik na tuwa ang mga staff, nakataas ang kamao sa tagumpay na walang ingay. Ngunit ang saya ay may kasamang pag-unawa. Ito pa lamang ang simula. Isa na, 4 pa ang kailangang isilang. Mga 30 minuto ang lumipas at naulit ang proseso. Isa pang kuting ang dumating, kasing hina at kasing lutang ng nauna, dumulas sa tabi ng kapatid nito sa dayami. Sa pagkakataong ito, halos hindi gumalaw si Sierra, abala sa mahirap na gawain. Mas bumigat ang kanyang paghinga at halatang pagod na ang kanyang katawan. Nagsimula ang labor sa gitna ng dilim at ngayon, makalipas ang ilang oras, ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa siwang ng dingding ng kulungan. Habang sumisikat ang araw sa labas, nagpapatuloy ang panganganak sa loob, mabagal, masakit, ngunit tuloy-tuloy. Sa bawat sandali, unti-unting nauubos ang lakas ni Sierra, ngunit ang kanyang instinct na mag-alaga, na magpatuloy, ay siyang nagtutulak sa kanya. Nililinis niya ng dila ang kanyang mga bagong silang, dahan-dahang itinulak sa isang kumpol ng init, sinisikap tiyaking tumitibok pa ang kanilang maliliit na puso. Walang oras para magdiwang. May trabaho pa siyang dapat tapusin at mas marami pang kuting na kailangang isilang. Pagdating ng ikatlong kuting, nagsimula nang pumasok ang mas malakas na liwanag sa loob ng kulungan, binabaha ng gintong sikat ng araw ang dayami at marahang binibigyang liwanag ang mamasamasang katawan ng mga bagong silang ni Sierra.
Sumayaw ang mga anino sa kanilang maliliit na anyo habang dahan-dahang umaangat ang araw sa abot tanaw. Isiniwalat ang bawat nanginginig na bigote, bawat galaw ng paa, bawat panginginig ng buhay. Tahimik na pinanood ng research team ang milagro na nagaganap sa kanilang harapan. Sa kabila ng matinding pagod, nilikom ni Sierra ang huling lakas na natitira sa kanya upang gawin ang ginagawa ng isang tunay na inang may malasakit. Siyasatin ang kanyang mga supling ng buong atensyon. Sa mabagal at sinadyang galaw, dinilaan niya ang bawat kuting, inilapit sa isa't isa, at marahang tinulak gamit ang kanyang ilong. Siya'y maingat, maging malambing, iniayos ang kanilang pwesto na para bang sinisigurong walang bahaging napapabayaan. Ang mga kuting, bagamat bulag at hindi pa matatag, ay kusang pumuwesto sa kanyang tiyan, naglalabas ng mahihinang huni habang hinahanap ang kanyang init at pag-aaruga. Ang ugnayan ay agad, likas at nakaaantig sa puso. At dumating na ang ikalima nang isilang ang huling kuting. Isang bagong bugso ng ginhawa ang bumalot sa buong team. Isang sigaw ng tuwa ang lumabas sa surveillance room, mahinahon, ngunit mula sa puso. Nakaya nila. 5 ang kuting. Laban sa lahat ng posibilidad na ipanganak ni Sierra ang bawat isa, tapos na ang panganganak o yun ang akala nila. Ang hindi pa alam ng team ay ang katotohanang ang huling kuting na yon, ang pinakamaliit, ang pinakamarupok, ang siyang magbabago sa lahat. Sapagkat sa loob ng munting katawan nito ay may problemang hindi nila kailanman inasahan. At sa lalong madaling panahon, ang selebrasyon ay mapapalitan ng kaguluhan. Dumating na ngayon ang susunod na kritikal na yugto, ang aktwal na pagsusuri. Isa itong karaniwang bahagi ng proseso, ngunit sa pagkakataong ito, mataas ang nakataya. Kailangang suriin ng veterinaryo ang bawat kuting, ang kanilang paghinga, timbang, temperatura at mga reflex upang masigurong nasa ligtas na kondisyon ng mga ito. Ngunit hindi ito ordinaryong check-up, ito'y isang direktang paglapit sa isang inang hayop na ilang araw pa lang ang nakalipas ay muntik nang umatake ng tao dahil sa sobrang proteksyon sa kanyang mga anak. Ang napiling veterinaryo ay may kaunting bentahe. Mayroon siyang tahimik na koneksyon kay Sierra. Sa paglipas ng mga taon, isa siya sa iilang tao na kinaya ni Sierra sa paligid ng kanyang kulungan. Gayunpaman, siya ay bata pa at baguhan sa ganitong antas ng responsibilidad. Hinding-hindi pa siya nakalapit sa isang cheetah, lalo na sa isang bagong panganak. Habang nakatayo siya sa gilid ng gate, mahigpit na hawak ang bag ng gamit sa nanginginig na mga kamay. Sunod-sunod ang pag-agos ng kaba sa kanyang katawan. Paano kung umatake si Sierra? Paano kung makita siya bilang banta at biglang maging agresibo? Sariwa pa sa isip ng lahat ang alaala nang umatake si Sierra sa bakod ilang linggo lang ang nakalipas. Sa control room, pigil ang hininga ng buong team, nakatitig ang mga mata, nakalapat ang mga labi, at naninigas ang katawan na parang kwerdas ng piano. Huminga ng malalim ang binatang veterinaryo upang pakalmahin ang sarili at pumasok. Bawat hakbang ay banayad, tahimik, may paggalang. Dahan-dahan siyang gumalaw sa dayaming sahig. Hindi inaalis ang tingin kay Sierra. Mabigat ang hangin, puno ng tensyon. Sinusundan ni Sierra ng tingin ang bawat kilos niya, ang mga taingay kumikibot. Nagtagpo ang kanilang mga mata at hindi binitawan ang pagkakatitig. Sa ilang segundo, tila tumigil ang lahat. Aatake ba siya? Aatras? Uungol? Ngunit sa halip, ginawa ni Sierra ang isang bagay na hindi inaasahan. Walang ingay, humiga siya sa kanyang tagiliran. Ibinuyangyang ang kanyang katawan kung saan nakadikit ang 5 maliliit na kuting sa kanyang tiyan. Inunat niya ang katawan, walang kahit anong senyalis ng agresyon at malalim ang paghinga. Parabang naintindihan niya, parabang alam niyang ang binatang ito ay hindi dumating para saktan ang kanyang mga anak, kundi upang tulungan sila.
Binigyan niya ang sarili ng sandaling pahinga, bahagyang pumikit at pinagkalooban siya ng tiwala na hindi pa niya kailanman naibigay. Ang buntong hininga ng ginhawa mula sa surveillance room ay halos marinig. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumapit ang veterinaryo ng dahan-dahan at sinimula ng pagsusuri. Una niyang ininspeksyon si Sierra. Sinukat niya ang vital signs at tiningnan ang lumang sugat sa tiyan, ang bakas ng nakaraan niyang trauma. Sa kanyang ginhawa, walang senyales ng punit o pamamaga, tanging matinding pagod. Nakaligtas siya. Sunod, ang mga kuting. Isa-isa niyang binuhat ang maliliit na katawan gamit ang gloved hands. May sukdulang pag-iingat upang hindi maalarma si Sierra. Bawat isa ay inilagay sa portable scale, saka sinuri gamit ang flashlight ang kanilang reflexes, tugon ng pupil at kalinisan ng ilong. Kumuha rin siya ng maliliit na sample, dugo, laway, balahibo, at maingat na inilagay sa mga nakalabel na tubo. Ngunit nang umabot siya sa ikalimang kuting, biglang bumagsak ang kanyang loob. Iba ito, kapansin-pansing mas maliit kaysa sa iba, mas payat ang mga paa at maluwag ang balat. Ang ulo ay masyadong malaki kumpara sa katawan, nagbibigay dito ng top-heavy na anyo. Kahit sa unang tingin, may kakaiba na. Nagbabala agad ang kanyang instinct. Maingat niyang tinapos ang pagsusuri at mabilis na umatras. Iniayos ang kanyang gamit sa pinakamabilis na oras saka lumabas ng kulungan at tumakbo patungong laboratorio. Doon, agad niyang sinaliksik ang mga datos. Kumpirmado ang kanyang kinatatakutan. Ang pinakamaliit na kuting ay may congenital birth defect. Ayon sa unang pagsusuri, may hydrocephalus ito, isang abnormal na pag-ipon ng likido sa utak na siyang dahilan ng paglaki ng ulo. Lubhang maaapektuhan ng kondisyon na ito ang kilos at paglaki ng kuting. Ngunit hindi iyon ang agarang problema. Nahihirapan na itong huminga. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging mababaw at mabilis ang paghinga nito. Ang munting dibdib ay gumagalaw sa paputol-putol na hikbi. Mahina at desperado ang mga iyak nito. Alam ng veterinaryo na wala ng oras. Hindi na pwede pang humingi ng permiso. Wala ng panahon para sa protocol. Sa kabutihang palad, mahimbing nang natutulog si Sierra matapos ang panganganak. Mabilis siyang bumalik sa kulungan, marahang inangat ang kuting at tumakbo papunta sa emergency medical tent. Sumisigaw para humingi ng tulong sa mga staff. Sa isang iglap, na puno ng mga tao ang silid. Resuscitation gear, oxygen tube, hiringgilya, lahat ay agad na ginamit. Nag-iniksyon sila ng gamot, nagsagawa ng chest compressions at inihanda pa ang isang maliit na defibrillator na panghayop. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, lalo lamang lumala ang kondisyon ng kuting. Naging hindi regular ang paghinga, dumilim ang mga mata, at nanlambot ang katawan sa kamay ng veterinaryo. Ang katahimikang sumunod ay nakabibingi. Hindi na nagdalawang isip ang binatang veterinaryo. Walang oras para sa patakaran, wala ng pagkakataong humingi ng pahintulot ni Sierra o ng kahit sino. Bawat segundo ay maaring pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabutihang palad, si Sierra, pagod na pagod mula sa mga oras ng labor, ay nahulog na sa malalim at mahimbing na tulog. Mabagal ang paghinga niya, nakabuka ang mga paa at walang galaw ang katawan sa labis na panghihina. Hindi siya gumalaw ng tahimik na pumasok muli ang veterinaryo at marahang inangat ang mahina't marupok na kuting mula sa kanyang tabi. Habang yakap-yakap ang munting kuting gamit ang dalawang kamay, tumakbo ang veterinaryo patungo sa medical tent na ilang hakbang lang ang layo. Garalgal ang kanyang tinig habang sumisigaw ng tulong at ang pagkaapurado sa kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng umaga na parang sirena. "Nawawala na siya!" sigaw niya. Sa loob ng ilang segundo, nagsidatingan ng medical team. Dahan-dahang inilagay ang kuting sa isang mainit na mesa at agad na nagsimula ang kilos ng lahat. Isinuot ang oxygen mask sa kanyang mukha.
Inihanda ang mga hiring-gilyang may lamang gamot na maaaring makapagsalba ng buhay. Isang veterinaryo ang nagsimula ng chest compressions gamit ang 2 daliri lamang, halos kasing laki ng tadyang ng kuting. Dinala at inihanda rin ang isang mini defibrillator na espesyal na dinisenyo para sa mga bagong silang na hayop. Bawat kagamitan, bawat patak ng kaalaman, bawat kilos ng malasakit ay ibinuhos sa tent na iyon, ngunit walang gumana. Naging mas mababaw ang hinga ng kuting, mas mabagal ang galaw. Kumislot pa ng kaunti ang mga paa bago tuluyang tumigil. Ang munting puso nito, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, ay hindi na kinaya. Nawalan ito ng laban. Sa loob ng surveillance room, nag-iba ang enerhiya. Ang dating kasiyahan at pananabik ay napalitan ng katahimikan. Ang liwanag mula sa mga monitor ay nagbaba ng anino sa mga mukha ng staff. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ng mga senior medical staff, isang masakit na desisyon ang ginawa. Ang kuting ay kailangang i-euthanize upang hindi na ito magdusa pa. Walang sino man ang nagdesisyong magaan ng loob, ngunit lahat ay alam na iyon ang pinakamaawain na tamang hakbang. Sa kulungan, bahagyang gumalaw si Sierra. Tila naramdaman niyang may kulang, may nawala. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo, inamoy ang paligid at tumingin sa direksyon ng medical tent. Ngunit hindi siya bumangon. Hindi siya nagpanik. Sa halip, ibinaba niya muli ang ulo at naglabas ng isang mababang buntong hininga, parang pag-amin sa pagkawala. Ang emosyonal na bigat ng buong karanasan ay lubos na nakapahina sa kanya. Sa isang antas, naunawaan niyang tapos na ang laban ng isa sa kanyang mga anak. Ngunit nanatili ang pag-asa. Ang natitirang 4 na kuting sa matinding ginhawa ng team ay malulusog. Kumakain sila, gumagalaw at positibo ang tugon. Malakas ang kanilang vital signs. At habang ginagawa ni Sierra ang lahat para alagaan at linisin sila, agad na napansin ng team na kakailanganin ng karagdagang pagpapasuso upang masigurong makakatanggap sila ng sapat na nutrisyon para lumaking malusog at matatag. Ang ganitong uri ng malapitang intervention ay dating imposible kay Sierra na dati tinatanggihan ang kahit anong direktang pakikialam, ngunit ngayon may nagbago. Bagamat may pag-aatubili siya sa simula, lalo na't sariwa pa ang kanyang pagdadalamhati, hindi siya naging marahas nang lumapit ang batang veterinaryo. Sa halip, pinanood lamang niya ito ng may pag-iingat. Halos may pagkapagod habang nakaluhod ito sa gilid ng kanyang espasyo, hawak ang bote ng gatas na mainit. Kumikilos ito ng dahan-dahan, laging nagsasalita sa mahinahong tinig, laging ipinapakita ang kanyang mga kamay at pinananatiling kalmado ang kanyang boses. Araw-araw siyang bumabalik, parehong amoy, parehong tono, parehong tiyaga, at nagsimulang magbago si Sierra. Minsan ay napapaatras pa rin siya sa tuwing pumapasok ito at naninigas pa rin ang kanyang katawan kapag inaabot ang isang kuting, ngunit hinahayaan niya. Ang dating pag-ungol ay naging pag-ungas. Ang pag-alulong ay naging katahimikan. Sa huli, dahan-dahan niyang idinidikit ang kanyang ulo sa braso ng veterinaryo bilang tahimik na pagtanggap. Isang marahang dampi, isang sandali ng tiwala. Matapos ang mahigit 7 taong puno ng takot at trauma, si Sierra ay unti-unting lumalambot sa kanyang mga tagapag-alaga. Ang ugnayang dating tila imposibleng makamit, tila abot langit, ay dahan-dahang nabubuo. At lubos ang paghanga ng buong team, hindi lamang sa kaligtasan ng mga kuting, kundi sa mismong pagbabago ni Sierra, sa kanyang tibay, sa kanyang ebolusyon. Akala nila nakita na nila ang lahat hanggang sa muling gulatin sila ni Sierra. 2 taon ang lumipas at sa gitna ng isang matinding tag-init, muling umikot ang kasaysayan. Laban sa lahat ng posibilidad, muli na namang nagbuntis si Sierra. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. 2 pang babaeng Skieta, sina Nala at Luna, ang sabay ding nagdalang tao.
Isa itong bihirang pangyayari at halos hindi ka panipaniwala, dahilan upang magsimula ang halo-halong emosyon ng tuwa at kaba sa buong staff. Abot na sa limitasyon ng kapasidad ng zoo. Ang pamamahala sa isang high-risk pregnancy ay halos ubusin na ang kanilang mga resources. Ngayon 3 na, at mas naging komplikado pa ang sitwasyon, parehong first-time mothers sina Nala at Luna. Habang si Nala ay mahinahon at maayos ang naging pag-a-adjust, si Luna ay lubos na naiiba. Habang lumalalim ang kanyang pagbubuntis, lalo siyang naging defensive at pabago-bago ang ugali. Inuungulan niya ang kahit sinong tagapag-alaga na mapadaan sa kulungan niya, pabalik-balik ang lakad sa loob ng espasyo na puno ng iritasyon. Minsan pa nga, umatake siya kay Nala habang oras ng pagkain, wala namang dahilan, at nagdugo pa si Nala dahilan upang mag-alala ang mga staff. Malinaw na magiging problema si Luna, ngunit si Sierra na ngayoy isang bihasang ina ay lumitaw sa hindi inaasahang papel. Dala ang karanasan sa sakit at tagumpay ng pagiging ina, humarap siya na may tahimik na awtoridad. Hindi na siya umiiwas sa tao, hindi na rin kailangang laging pakalmahin. Sa halip, siya na ang nagbibigay ng kapanatagan kapag tumataas ang tensyon at naririnig ang pag-ungol ni Luna mula sa kabilang kulungan, si Sierra ang kumikilos. Isang hapon, habang dahan-dahang lumalapit ang isang tagapag-alaga dala ang pagkain, biglang umungol ng malalim si Luna at sumugod pasulong, tila handang hamunin ng tao. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Si Sierra, mula sa kabilang dulo ng kulungan, ay naglabas ng malakas na alulong. Malinaw, matalim at may kapangyarihan. Hindi tulad ng anumang tunog na narinig mula sa kanya noon. Napahinto ang lahat. Napaatras ang tagapag-alaga. Natigilan si Luna at lumingon sa pinanggalingan ng babala. Nakatayo si Sierra ng tuwid, ang mga matay nakatuon kay Luna, ang bibig ay nakabuka. Ipinapakita ang lahat ng kanyang matutulis na ngipin. Hindi iyon basta ungol lamang, iyon ay isang pahayag. Isang pagpapakita ng dominasyon, isang linya sa buhangin at naintindihan iyon ni Luna. Agad siyang umatras papunta sa sulok ng kanyang kulungan, ang buntot ay nakayuko. Ang sandaling iyon ang naging simula ng pagbabago. Mula noon, si Sierra ay hindi na lang isang ina. Siya na ang pinuno, ang tagapagtatag ng kaayusan. At ang buong zoo, mga staff, bisita at kapwa niyang mga skiyeta ay unti-unting napagtanto kung gaano siya kahalaga. Hindi pa kailanman ipinakita ni Sierra ang ganong tindi ng agresyon sa isa pang cheetah. Hindi ito isang simpleng away o mahinang pagsaway. Ito ay isang malinaw at walang alinlangan na pagpapamalas ng kapangyarihan. Bumuka ang kanyang panga. Kita ang mga matutulis na ngipin sa isang likas at mapangibabaw na pagpapahayag. Ang tunog na lumabas mula sa kanyang lalamunan ay matinis, halos umuugong, isang mensaheng dumagundong sa buong kulungan. Tama na. Si Luna na bigla ay napahinto at nang walang pag-aalinlangan tumakbo siya papunta sa pinakadulong bahagi ng kanyang kulungan. Nakayuko ang buntot, nakadapa ang mga tainga. Isang buong pagsuko, iyon lang ang kinailangan. Hindi na kailangang ulitin ni Sierra ang babala. Sapat na ang isang pagkakataon upang maiparating ang mensahe. Mula noon, lumayo na si Luna, hindi na hinahamon ang staff o ang kaayusan sa grupo. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makilala na ang mga tagapag-alaga ay hindi kalaban kundi kakampi. Unti-unti, bagamat may alinlangan pa rin, ay natutong makisama si Luna. Ang kanyang bagong disiplina ay nagdala ng katahimikan sa staff na dati halos mawalan ng pag-asa. Gayunpaman, hindi sapat ang pagbabago ni Luna upang maibsan ang bigat ng buong sitwasyon.
Lumagpas na ito sa simpleng personal na alitan. Kahit halos madoble na ang bilang ng cheetah team, mga veterinaryo, tagapag-alaga, biologist at mga voluntaryo na nagtatrabaho 24 na oras, sobrang laki pa rin ng pangangailangan. 3 buntis na cheetah, 3 espesyal na kulungan para sa panganganak. Hindi pa tiyak kung ilang kuting ang darating, maaring higit sa 10. Bawat detalye ay kailangang paghandaan, kontrol ng temperatura, schedule ng pagpapakain, contingency plan, emergency kit. Walang pwedeng ipagwalang bahala. Sa gitna ng napakalaking pagsisikap na ito ay ang isang pamilyar na tao, ang dating nerbyosong batang veterinaryo na tumulong sa unang panganganak ni Sierra. Hindi na siya baguhan ngayon, siya na ang namumuno sa isa sa 2 pangunahing medical team. Siya ang nagkokoordina ng surveillance, nagmo-monitor ng vital signs araw at gabi at tumututok sa bawat aspeto ng prenatal care at panganganak. Sa loob ng 2 linggong puno ng tensyon, bihira siyang umalis sa zoo. Madalas siyang makita na natutulog sa staff room sa pagitan ng mga shift o sumusulat ng notes sa ilalim ng flashlight tuwing gabi. Pagod man, ayaw niyang umalis. Sobrang laki ng nakataya. Sa lahat ng mga ina, si Luna pa rin ang pinaka-kinatatakutan niya. Hindi na dahil sa ugali nito, kundi dahil sa nakakabiglang natuklasan sa huling ultrasound, 7 ang kuting. Isang napakalaking bilang para sa 1 liter at puno ito ng panganib. Alam ng veterinaryo ang ibig sabihin nito. Mas mataas na posibilidad ng komplikasyon, mas malaking pagod sa ina at mas mataas na tsansa na hindi lahat ng kuting ay mabubuhay. Hindi pa tuluyang nawawala ang mga pilat mula sa unang karanasan nila kay Sierra at ayaw niyang maulit muli ang sakit ng pagkawala. Nang magsimula na ang mga contraction ni Luna, naghanda siya. Muli, siya ang papasok sa kulungan, gaya ng ginawa niya kay Sierra. Ngunit sa pagkakataong ito, dala niya hindi lamang ang responsibilidad, kundi pati ang takot sa isang déjà vu. Dahan-dahang dumating ang mga kuting, bawat isa ay binantayan, sinuri at inirecord. At dumating na naman ang pighati. 2 sa 7 kuting ang hindi tumugon pagkatapos maipanganak. Sa kabila ng agarang interbensyon, oxygen, pag-init at stimulasyon, nahirapan silang huminga at hindi naging matatag ang kanilang katawan. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyan nang nawala ang 2 buhay, paulit-ulit na kirot, parang multo ng 5 kuting ni Sierra. Tahimik na tumayo ang team, puno ng lungkot, ngunit hindi na bago sa sakit na ito. Ngunit sa gitna ng pagkawala, may isang tagumpay na hindi matatawaran. Sa loob ng 11 araw, mula huling bahagi ng Marso hanggang unang bahagi ng Abril, 13 kuting ang naipanganak mula kina Nala, Luna at Sierra. Si Nala, ang mahinahon at kalmadong baguhan, ay nanganak ng 5 malulusog na kuting. Si Sierra, na ngayon ay isang batikang ina, ay nagdagdag pa ng 3 sa kanyang lumalaking pamilya. Si Luna, bagamat nawala ng 2, ay nakapagluwal pa rin ng 4 na bagong buhay. Para sa isang uri ng hayop na nasa bingit ng pagkawala, kamangha-mangha ang mga numerong ito. Sa mas malinaw na pananaw, mas mababa sa 7,500 cheetah na lang ang natitira sa wild. Bumaba ng higit sa 70% ang kanilang populasyon sa nakaraang siglo at bawat bagong kuting ay isang sinag ng pag-asa sa dilim. Ang pagsilang ng 13 kuting ay hindi lang tagumpay ng zoo, isa itong milestone sa buong mundo ng konserbasyon. Mabilis na kumalat ang balita. Naantig ang buong bansa sa kwento ng cheetah baby boom ng Metro Richmond Zoo. Kinuha ito ng media. Dumagsa ang mga donasyon. Nagpadala ang mga batang estudyante ng mga sulat. Bumaha ng suporta ang Conservation Center. Inilunsad ang isang bagong inisyatibo, ang Run Wild Fundraiser, isang taunang takbuhan sa loob ng zoo kung saan ang lahat ng pondo ay direktang inilalaan sa pangangalaga ng mga cheetah.
Lalo lamang lumakas ang kilusan. Makalipas ang ilang taon, hindi maikakaila ang bunga ng kanilang pagsisikap na break ng zoo ang sarili nitong record, 19 na kuting ang naipanganak sa loob lamang ng ilang araw. Sa bawat bagong pagsilang, tumataas ang kabuuang bilang ng mga tiyeta na ipinanganak sa pasilidad sa nakaraang dekada hanggang umabot ito sa 70 bagong buhay. 70 pagkakataon upang muling ibalik ang balanse sa isang marupok na ekosistema. At lahat ng ito, bawat tagumpay at bawat bagong henerasyon ay maaaring iugnay sa isang hindi malilimutang siyeta, si Sierra. Bagamat itinuturing na siyang masyado ng matanda para muling magbuntis, si Sierra ay patuloy na may mahalagang papel. Inaalagaan at pinapalaki pa rin niya ang kanyang huling liter. 7 makukulit na kuting na bawat araw ay mas lumalakas at mas lumalaki. Ang kanyang panahon bilang ina ay maaring papatapos na, ngunit ang kanyang pamana ay saka pa lamang nagsisimula. Sa mga panahong ito, mas nagtitiwala na si Sierra kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Hinahayaan na niyang makalapit ang kanyang mga tagapag-alaga. Tinatanggap niya ang kanilang tulong. Minsan pa nga, marahan niyang idinidikit ang kanyang ulo sa kanila, maliit na kilos ng pagmamahal na dati tila imposibleng mangyari. Para sa mga taong nakasama niya mula pa sa simula, isa itong katuparan ng isang pangarap. Ang kanyang kwento ay higit pa sa simpleng kwento ng pagkaligtas. Isa itong patunay ng katatagan ng pangalawang pagkakataon at ng pambihirang kapangyarihan ng tiwala. Mula sa isang nilalang na sugatan at nag-iisa iniligtas mula sa bitag ng mga mangangaso, si Sierra ay naging puso ng isang pandaigdigang kilusan para sa konserbasyon. Isang kamanghamanghang paglalakbay, isang tunay na himala. Ipaalam sa amin sa comments kung aling bahagi ng kwento ni Sierra ang pinakanakaantig sa'yo. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli, manatiling ligaw,